So hi guys, welcome back sa aking channel. Ang ating pag-uusapan ngayon is about doon sa comment ng isang kasamahan natin na ang sabi niya doon sa last na video ko is ano nga ba daw ang gagawin kung halimbawa meron kang natagpuan na someone tapos nagkaroon kayo ng spark pero nalaman mo naman na pero sa maling situation, sa maling panahon. So, ang tanong dito is it possible to meet the right person at the wrong time situation? Ano nga ba yung gawin natin? What do you do if you find yourself in a right person, wrong time situation? Kayo guys, ano nga ba yun? Naka-experience ba kayo ng ganitong situation? Kasi I myself is, it is possible talaga na ma-meet natin yung right person, kaso nga lang hindi kayo itinadhana para sa isa't isa. So, kung like for example, meron kang nakilala, nagkaroon kayo ng spark sa isa't isa, and then yung tumibok yung puso mo sa kanya, minahal mo siya, kaso nga lang sa bandang huli is, or let's say halimbawa siya din nagkaroon din siya ng love sa'yo, kaso nga lang sa bandang huli nalaman mo na yung nakilala mo is he or she is not single anymore. So ano nga ba ang pwede mong gawin dito? Ipagpilitan mo pa ba ang iyong nararamdaman kahit alam mo na taken na siya, lalo kung may pamilya na yung nakilala? Siyempre hindi ba? Kasi lagi nating alalahanin na cheating is not an option and it is not a good idea, hindi ba? Na mag-cheat ka dahil lang dyan sa nararamdaman mo, or dahil lang nagkaroon kayo ng spark sa isa't isa. Baka malay mo sa umpisa lang yan, hindi ba? Let's say life can feel unfair when you meet the right person at the wrong time situation. However, it is best, hindi ba? It is best not to get involved with someone else na alam mo na taken na siya, lalo kung yung nakilala mo is meron na siyang pamilya. Bakit? Hahayaan mo ba na matawag kang kabit lang? Or hahayaan mo ba na may masira kang pamilya? Hindi ba? Lagi nating alalahanin na lahat ng ating ginagawa na masama is meron niyang karma sa atin. So, kahit pa nagkaroon kayo ng spark sa isa't isa, lagi nyo pa rin alalahanin kung ano yung kahihinatnan ng iyong gagawin kung ipagpilitan nyo yung nararamdaman, hindi ba? So, ang gawin mo na lang, ang maipayo ko na lang sa'yo is accept and move on. You can choose to accept at tanggapin mo na it is not your it is not your time to shine sa larangan ng pag-ibig, hindi ba? Accept and then go on living your life, kasi maniwala ka na sa tamang panahon, meron ka ding makikilala na talagang para sa isa't isa. Di ba? At saka kung halimbawa din, let's say, meron kang nakilala din na talaga namang nagkaroon din kayo ng spark sa isa't isa, talagang tumibok yung puso mo sa kanya, or tumibok din ang kanyang puso sa'yo, kaso nga lang, nalaman mo din na kahihiwalay niya sa isang long-term relationship, or vice versa, halimbawa ikaw, kahihiwalay mo lang sa iyong nakarelasyon. So, ang best din siguro na gawin natin dito is, di ba, meron yung old sayings na time heals all wounds, di ba? So, dito yung time heals all wounds is essential in this instances, hindi ba? Yung allow the time needed to recover muna bago ka pumasok sa isang relasyon, sa panibagong relasyon. Hayaan mo munang maghilom yung sakit na iyong nararamdaman. At saka pangit naman na kahit halimbawa nakagusto ka sa isang tao, is kahihiwalay mo lang, is gagamitin mo siya para madalay mong makalimutan yung ex mo. Ang pangit yung ganon, hindi ba? So if you believe talaga na tapat at genuine yung iyong nararamdaman sa isa't isa,
kahit ano pang mangyari is andyan lang siya para sa'yo. Pero hayaan mo munang mag-heal kung ano yung sugat na iyong nararamdaman bago mo pasukin ang panibagong relationship. Kasi baka malay mo na nalilibang ka lang sa kanya, dahil sa nakaraan mo, hindi ba? Pero hindi naman talaga real love yon. So, hayaan mo munang mag-heal siya or ikaw pag halimbawa talagang wala nang nakalimutan mo na yung ex mo or ganon din siya sa kanya, naka-move on na doon sa ex niya, and then that's the time na bumuo kayo ng panibagong relationship. At least na kalimutan niya yung pain na naramdaman niya sa past niya at ganon ka din, hindi ba? So, always believe na when time is right, sa tamang panahon, makakatagpo pa rin kayong dalawa, di ba? So, huwag nating ipagpilitan ang mga isang bagay-bagay na hindi pwede. Or kung halimbawa naman meron kang nakilala na nakita mo na andoon sa kanya yung katangian na hinahanap mo sa isang tao, yung nakaramdam ka ng love sa kanya, at ganon din sa vice versa, ganon din yung naramdaman niya sa'yo. Pero yung someone na yon is there is someone sa kanyang buhay na hindi niya pwedeng iwan. Like for example, nagkaroon siya ng anak doon sa ex niya. Like let's say he is a single dad or she is a single mom. Yun nga, talagang nakakilala kayo tapos nagmahalan kayo. Kaso nga lang, yun, meron nga siyang anak sa ex niya. So ano nga ba ang pwede nating gawin dito? At yung bata na yan is kailangan niya yung or lesson naranasan na niya na kailangan niya yung pag-aalaga ng isang nanay at tatay, at lagi niya kahit hindi nagsasama yung kanyang nanay at tatay, nagsusuportahan pa rin silang dalawa para sa kanya. So ang gawin mo siguro dito is dahan-dahan i-consider nyo yung mararamdaman ng bata, hindi yung unang susundin nyo is yung nararamdaman yung dalawa, kasi ang maaapektuhan dito is yung bata. So kailangan na sabihin nyo sa kanya, ipaintindi nyo sa kanya kung talagang mahal nyo ang isa't isa at may balak kayong magsama sa isang bubong nakasama yung bata. Kailangan ipaintindi nyo sa kanya, dahan-dahanin like for example, kung yung nakilala mo is single mom, kailangan na yung mother is ipaintindi niya sa bata, sabihin niya na, hindi kami pwedeng magsama sa tatay mo, pero andyan naman yung tatay mo para sa iyo, mahal ka ng tatay mo, pero hindi nga talaga pwedeng magsama kami. So, yan, dahan-dahan mong ipaintindi sa bata. At saka ikaw naman, try mong subukan na kunin yung loob ng bata. Siyempre, kung halimbawa talagang mahal mo yung nanay, kailangan mahalin mo din kung ano yung nakaraan niya, lalo doon sa anak niya, hindi ba? At kailangan talaga na i-make sure mo talaga na kaya mong tanggapin yan kahit anong sabihin ng ibang tao sa'yo. Sabihin niya, let's say, bakit sa isang single mom pa, marami namang iba dyan na dalaga, diba? So, kailangan talaga na magiging prepare ka sa mga ganong senaryo. So, pero yun nga, kung talagang mahal mo talaga yung nakilala mo na yun, kailangan pati yung bata, tanggapin mo din siya at mamahalin mo. At handa ka talaga na gampanan yung dapat mong gampanan para doon sa bata. So, yun guys, sa ganitong sitwasyon is, unahin muna natin yung mararamdaman ng bata bago yung ating nararamdaman. Kasi kung baliwalain natin, yung mararamdaman ng bata is, masasaktan yan, makakaroon yan ng sama ng loob hanggang sa kanyang paglaki. Okay. So, yun naman, kung halimbawa,
meron kang nakilala din tapos nagtagal kayo, talagang mahal nyo ang isa't isa, kaso nga lang isa sa inyo is mm, takot sa commitment, kumbaga hindi pa siya ready sa isang commitment. So, parang andan yung yung takot siya. If you or the person you are with are just too scared to commit, then things will not work out, hindi ba? Kasi kailangan na pag you are in a relationship is kailangan talaga na yung handa ka sa lahat ng bagay. Andyan yan, i-commit mo sa kanya. I-commit nyo bawat magkaroon kayo ng commitment bawat isa, hindi ba? Kasi hindi maganda din sa isang relasyon na walang commitment. Okay? So, kung baga nasa ganito kayong situation, yung isa sa inyo is takot sa commitment, is kailangan na tanggapin nyo and understand. You understand what it means to be in a loving, committed relationship. Diba? Kasi pag nakaroon kayo ng isang loving at saka committed na isang relationship, is for sure na magiging success ang iyong relationship, hindi ba? Pero kung talagang ang isa is takot, is huwag nang ipilit. Huwag nyo nang ipilit yung mga ang iyong mga nararamdaman, kasi hindi rin magiging success ang iyong relationship, hindi ba? Or kung halimbawa din yung nakilala mo, yung nakarelasyon mo is makakaiba, as in talaga na makaiba kayo sa lahat ng bagay. Kahit mahal nyo ang isa't isa, pero sa lahat namang ng bagay is hindi kayo magkasundo, is huwag nyo ding ipilit yung mga ganon-ganon. So, do not force things, at saka forcing someone na baguhin ang kanyang pagkatao para sa'yo, is para sa akin is hindi maganda yan, hindi ba? So, yun guys. So, anong-ano nga ba yung halimbawa pwede nating gawin sa ganitong sitwasyon? Is for, yun nga para sa akin is, when you are in this situation is, accept and move on, hindi ba? Just, continue living yourself, kasi hindi maganda yung i-force natin yung isang bagay na hindi pwede. At saka tanggapin natin ang ating kapalaran, hindi ba? Na baka siya yung right person sa'yo, pero hindi naman kayo pwedeng magsama. Kumbaga, nakatagpo pero hindi itinadhana. So, yun guys. Thanks for watching. I hope meron kayong natutunan. I'm not sure. Siyempre, makakaiba tayo ng idea, diba? So, thanks you guys. Bye!